Okay, ito pang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Roel Serato. Ang sabi niya ay, Sir, may tanong ako at sana gawan mo ito ng video. Bakit hindi lumalabas ang bala ng 38 sa 357 na paltik ko? Paano ayusin? Okay, so yung baril na 357 niya ay 38 at 357 niya ay paltik. Paltik yung baril niya na 357. Bakit yung bala na 38 ay hindi lumalabas? Ibig sabihin, yung 357 na bala ay lumalabas doon sa kanyang paltik na bala. Tingnan natin ang, yan ang pagkakaunawa ko. So ayan, at bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo para madagdagan yung ating revenues na kung saan ang kita ng ating YouTube channel ay nakalaan sa ating mga tinutulungan na anak ng mga single parent na estudyante para makapag-aral. At gayon din maraming salamat sa mga lalo tigit maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kaming binibintang baril. Tawagan po ninyo yan o mag-message kayo kung kayo may papaabot na tulong sa ating mga beneficiaries kagaya ni para kayo ay ma-recognize na ating YouTube channel kagaya ni Aljon Dating at ni Jobit Francisco. Maraming salamat sa inyo, sir. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America na nagpadala sa ating premier videos. At maraming salamat, sir. Nasa katuparan natin yung pagpakahilingan mo na pampaburger na ipinadala mong pera para sa mga bata ay maraming salamat at maraming mga bata ang natuwa. Sana pakishare ninyo yung video na yan para baka marami pang ma-inspire. Okay, ayan. At punta na tayo sa katanungan ni Roel Serato. Okay, unang-una sa lahat ay ang paltik ay walang quality control at lagi kong pinapaliwanag sa inyo yan. So dito sa aming range, ang aming 357 ito ay hindi na kami gumagamit ng baril na 38 dahil mas matibay ang baril na 357 kaysa sa 38. Dahil ang 357 pwede mo rin balahan ng 38. Yan ang karanasan namin dito sa aming range. Kasi nga, yung mga 38 namin, madaling sumuko. Mas matibay ang mga 357 na baril. Kaya, dahil, kung susukatin natin ang bala ng, ito ay 357, ito ay 38, kung susukatan natin ang diameter niyan, ay pareho lamang ang laki ng head niyan. Pareho lamang ang laki ng head. Pareho lang ang laki ng head ng 38, ito ay 38, ito naman ay 357. Pareho lang ang laki niyan. So, ibig sabihin, ang loob ng barrel, ang butas ng barrel ay isa lamang ang size. Dahil isa lamang ang size ng projectile. Nagkaka-diferensya lamang sila sa haba ng cartridge. Kung mapapansin ninyo, mas mahaba ang cartridge ng 357 kaysa sa 38. Kaya yung mga 38 ay pag ipinasok ninyo yung mga 357 pag pinasok ninyo sa bula ng 38 ay nakaangat. At yung iba ay binubutasan, pero delikado yan, huwag ninyong gawin. At kung ayaw ninyong masira, sumabog ang inyong mga cylinder. Okay yan. So pareho lang. Kaya ang 38 ay pwedeng ibala sa
357. Dahil nga, mas mahina ito. So, mas malakas ito. Kaya, yung iyong paltik ay ang butas ay hindi standard. Kasi gumagawa ako ng barrel. O baka sabihin na naman nung isang, yung nag-ano sa atin yan, yung mga ginagawa natin ay delikado, hindi pa daw bumili. Yan ay gumagawa ako ng barrel kung walang available. Kung walang available, walang mabilhan, so gumagawa ako ng barrel. Ang katunayan, para ipakita ko sa inyo yung mga ginawa kong barrel, ay ito. Okay? Ito ang original. Ayan, kung makikita ninyo yung original, may tatak. Ayan. O yan, makikita ninyo may tatak, may serial number, may tatak dyan. May tatak dito. Ito namang gawa ko, ay wala kayong makikitang tatak. Ayan o. Yan ang pagkakaiba ng original at hindi. Pero kung titingnan ninyo yan, na hindi nyo titingnan yung tatak, ay parehong-pareho yan. Parehong-pareho yan. Carbon copy yan. Malalaman lamang ninyo yung ginawa ko dahil ito ay walang tatak. Yan. At sa katunayan, ito ang blank. Ito naman ay pang 10 mm. Ito yung mga blank. Wala pa yung groove o wala pa ang rippling yan. So, ayan ang ano. So, pagka ang iyong, kasi, yung Paltikmon 38, kaya hindi lumalabas ang bala, ay medyo maliit ang butas. Medyo maliit ng konti. Bakit naman bakit naman yung 357 ay lumalabas dyan? Kasi mas malakas ang pressure ng 357. Kaya niyang itulak. Ngayon, yung mga paltik, malalaki ang ano dito niyan. Malalaki ang gap dito niyan. Malalaki ang gas escape niyan dito. Kung mapapansin niyo ito, may mga videos na tayo, halos kaunti lang ang gas escape niyan. Ngayon, kung malaki ang gas escape niyan dyan, hindi niya kayang itulak yung bala dito sa loob ng chamber. At salit na magkaroon niya ng mga 18,000 PSI, baka mga 10,000 na lamang, hindi na niya kayang lalo na kung madumi ang barrel at hindi makinis. So, paano ba ginagawa ang barrel? O, sige. Paano ba ginagawa ang barrel? Ano ko na sa inyo kung paano ginagawa ang barrel. Kamukha nito. Unang-una, itong mga ganito, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo ng actual. Lecture lamang ito kasi baka tayo may strike sa YouTube. Bawal naman yan sa YouTube. Okay. Unang-una, ganito muna yan. Ganito. So, babarinaan yan. Ang paggagawa ng bore niyan ay una ay drilling, tapos ay reaming, tapos ay honing, tapos ay rippling. Okay, ano ba ang meaning ng drilling? Ang natutunan ko sa school, no, ako nag-aaral pa sa machine shop, ay ang drilling ay making a hole. Gagawa ng butas. Yun na, yung paggagawa na ng butas. Ang susunod dyan ay reaming. Ano ba ang reaming? Reaming at saka boring ay isa lang ang meaning. Ang ibig sabihin niyan ay enlarging the hole. Papalakihin yung butas. Kasi nga, walang eksaktong barina para dito. Walang eksakto. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Yun, enlarging the hole. Ito ang ginagamit na reamer. May mga set ako nito. Ito ay may adjustment, may mga talim po pwedeng mapapabukan mo ng konti yan para pag ipinasok mo ito at inikot mo ngayon ng manual ang pang-ikot yan, ay mababawasan o lalaki yung butas. Okay? So yan, may mga sizes nito hindi naman sabihin ko ganyan, malaking caliber yan. Okay. Kamukha din ito, ito yung mga fix na hindi na-adjust. May mga sizes din yan. May mga fix yan. Ito yung tinatawag na float. Yan ilang float ito. 6 na float. Ito. Yeah. So yan, enlarging the hole. Pagkatapos ng enlarging the hole, ay gagamitan niya ng tinatawag na honing. Ano naman yung honing? Ang honing ay smoothening
the hole. Papakinisin yung butas. Pagkatapos mapakinis yung butas, papasakan na ka ngayon yan pamamagitan ng gamit ng press ng yung pang-rippling na. Yung parang ganito yon na twist. Ito nakatwist, itong float nakatwist siya. Yan. Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo yun, baka bawal na sa YouTube. Okay. So, anuhan na yan, ipapasok na yan dyan ng jack. Okay, so, jack o di kaya press. Magkakamero ng ano yan. So, ganito yan. Kaya sinabi ko na walang eksaktong barina. Kasi ang laki nito ay 9mm ang laki nito. Pag binutasan mo na ng 9mm ang butas, di luag na. Kinakailangan ay maliit ng 0.003 ang iniliit ng butas. O yung ang kinakailangan ang butas ay na 8.7 dapat ang butas. Hindi man ito yung butas. Kumbaga ito yung laki ng butas. Okay, ito yung size. Ay walang barinang ganyang kalaki. Ayan o, hindi lalampas yung bala diyan. Walang ganyang barina. Ang barinang available ay 8.5. So magbabawas ka pa ng 0.2. So anong gagawin mo? Gagawin mo ngayon ay gagamit ka ngayon ng reamer doon sa iyong barrel na gagawin at i-reamer mo yan. I-reamer. So yan, manual lang yung pag-reamer. Papasukan niya ng reamer. Pwede sa manual, pwedeng sa lathe machine. Okay, ito. Hindi ka kaagad yan, ito ay pang-una. Meron pang-last, pang-finishing. Kasi hindi mo ka kaagad makukuha yung eksakto niyan. Dalawang ganito na gamit. Ito naman, walang problema dahil may adjustment. Yung mga ganitong type. Okay, yung reamer na may adjustment. Merong fixed size. Okay. So, ayan. Pagka na-reamer na ninyo yan at nasukatan na ninyo ng 8.7, magiging 8.7 na ang butas niyan. Ayan. Pag napasadahan na ng reamer yan, 8.7 na, huhuningin naman yan. Papakinisin naman yan. Ano naman yung huning? Simple lang yung huning. Isang bakal na may biak. DIY lang yan. May biak, sisingitan ng liha. Ayan, sisingitan ng liha. At saktong liha. At ipapasok ngayon dito. Yan, tapos ito'y iikutin. Pwede paikutin sa lathe machine, pwede din ang drill. At yan ay, habang umiikot, yan ay papakinisin yung butas. Yan, ganyan yan. Hanggang sa kuminis yung butas. Okay? Kailangan makinis. Kasi pag hindi makinis, maganit lumabas yung bala. Kaya yung iba nga niyan ay chrome. Mas mahal yung chrome na barrel. Chrome ang loob ng barrel. So yun ang purpose niya. Dapat makinis para madulas lumabas yung bala. So, bakit yung iyong barrel na 357 ay pareho lang naman ang bala ay hindi naman lumalabas yung kasi mas malakas ang pressure nito, kayang-kaya siyang itulak. Sa mga baril namin, original, kaya walang problema. Original ang baril, walang problema ang ibala mo dito 38, walang problema. Paltika mo yung sinabi mo. So hindi natin alam, baka malaki ang escape gas niyan dito dahil may side blast yan na lumalabas dito. So yung pressure niya, hindi lahat tumutulak dito. Kinakapos ang lakas. Kaya hanggang doon lang bumabara yung bala niya. Kasi ang bala niyan ay sikip. Ang bala niyan ay sikip. May video na tayo niyan at ipinaliwanag ko na kung bakit yan ay yung loose bore na tinatawag. Kung pinapanood na ninyo yung hindi ko napapaliwanag sa inyo. So pag naman yan ay napaluang, loose bore naman yan. Kaya kinakailangan saktong-sakto talaga
ang butas. Okay? Ulitin ko. Ang unang gagawin ay making a hole. Ang gamit ay drilling. Making a hole. Gagamitan. Bubutasan yan ng 8.5. 8.5 ang pambubutas. Pag nabutasan na ng 8.5 yan, maliit, sobrang liit. So, palalakihin yan, enlarging the hole, gagamitan niya ng reamer. Re-reamerin yan. Reamer. Hindi ko papaikutin, masisira ang groove. Okay? Ito ay habang yan ay pumapasok doon, ay iniikot yan, iniikot iniikot yan. Kaya may handle na ganyan yan. Iniikot yan habang pumapasok. Pag pumasok yan, papadalawahan niya nung sunod na size. Yung may kasunod pa itong size. Ayan. At pagkatapos niyan, titirahin naman ng papakinisin naman ng huning. So yan ang paggagawa ng barrel. Pagkatapos niyan ay saka na yan papadaanan ng rippling tool. Yun na ang last rippling tool na. Okay? At gagawin na yung chamber niyan. At gagawin na yung panlabas. Bakit inuna yung paggagawa ng loob? Kasi pag itong labas ang inuna mo at pinasakan mo yan ng rippling tool, mag-i-expand ito dahil manipis na. Mag-i-expand ito pag ito'y manipis na. Kaya ay makapal pa kasi yung mahigpit kasi yung ano niyan, yung rippling tool na papasok diyan, mahigpit, yun ang magagawa ng rippling. So yan, in-explain ko na lamang sa inyo, hindi standard ang pagkabutas noong barrel. Kaya hindi maaring magaspang, at pag yan ay magaspang, madaling magdumi. Madaming may iwan diyan na deposit ng dumi ang loob ng barrel. So ayan, at sana may natutunan kayo. Ganyan ang paggagawa ng barrel. Yung mga hindi naniniwala na nakagagawa na tayo ng barrel, ito. May piki dito. Ang piki dito ang piki diyan ay yung walang tatak. Yan, yan ang mga ginawa natin na walang tatak. Kahit sa kabila, walang tatak yung kabila niya. Baka sabihin naman ninyo, may tatak yan sa kabila. Wala rin tatak sa kabila yan. Ang tatak niya, nandito lamang. Kung saan lumalabas yung bala, nandyan ang tatak niyan. So, ayun lang ang gusto kong maibahagi sa inyo. So, gawan daw natin ng video. First time ko ginawa ng video yan. At sana may natutunan din kayo kung bakit. At yung mga gunsmith dyan, ay di alam naman ng mga gunsmith yan. So, dapat lang talaga naka-standard ang pagkagawa ng butas. Okay, yun na. At babasahin lang natin yung ating mga community spotlight para ma-recognize natin. Okay, shout out kay Amboy Llanes, meron kang 47 engagement. Shout out kay Nueva Prepare, meron kang 29 engagement. Shout out kay Saipula, meron kang 40 engagement. Shout out kay Creed Assassin Creed, meron kang 1 engagement. At shout out kay GR Teodoski, GR10. Okay, Teodoski 7447. Okay, meron kang 55 engagement. At shout out kay Sir Nolipis America na naging successful yung ating paburger sa mga bata na ating tinutulungan. Okay, God bless po sa ating lahat at maraming salamat sa inyong panonood ng ating mga videos.